Magandang araw po sa iyo aming mga taga-subaybay. Kumusta po kayo? Meron kami nga nahinog dito na saging na nilagay namin sa banga at ito ay aming gagawing dinangdang. Ang saging kasi na ito ay hindi siya pwedeng panglaga. Pwede siyang pangprito kasi pag nilaga mo iba yung kanyang lasa. Kaya gagawin namin itong dinangdang, so ito ay aming iihawin. Pero dito, wala pa akong nakikitang gumagawa ng dangdang Q. Nakakamiss kasi ang ganitong klaseng merienda na malalaman mo kapag may nagluluto ng ganito kasi maaamoy mo talaga yung bango ng margarine kasi ito'y pinapahira ng margarine habang siya ay iniihaw hanggang sa maluto. So kapag naluto na saka siya bubudburan ng white sugar. So ito ay isa sa paborito kong merienda nung ako ay bata pa. So talagang pagka nakikita ko to, kung papapiliin ako banana Q or dangdang Q, doon talaga ako sa dangdang Q. So lalo na kapag yung tamang hinog lang yung saging, hindi dapat yung sobrang hinog kasi mahirap siyang lutuin. So kapag yung pahinog pa lang, talagang yun ang masarap gawing dangdang Q. Gaya naman. Kasi hindi na naman anong amoy lang kasi malalaman doon may dangdang ko kasi talagang maamoy mo magandang ito hindi na amoy na. Itong anak ko, paborito niya talaga ang saging, mapaprito man or itong dangdangkyo. Kaya anong nakita niya na kami ay magluluto, ayaw niya talagang matulog ng tanghali kahit pilit namin pinapatulog kasi inaabang-abangan niya talaga itong saging. At para dumikit talaga yung asukal, so kailangan mo talaga yung pahiran muna ng margarine. So, dapat kakaunti lang din na asukal, no? Kasi pangit din yung sobrang dami ng asukal, lalo na kung medyo mataas ang sugar level mo. So, ito ay maganda lamang paminsan-minsan gawin. Sabi ko sa asawa ko, masarap sana magganito kapag mag-swimming sa ilog. Kasi ngayon summer na, kung maraming saging, syempre may marami din mga bata. So masarap na ito yung meriendahin kasi mainit-init pa. So bawing-bawi sana yung lamig ng ilog. Sa aming nakaraang video, kami ay nagsaboy ng seedlings ng pechay kasi meron kaming itinanim tapos pinabunga namin siya. Ang kagandahan pala talaga pag fresh yung seedlings mo, pag sinaboy mo kinabukasan, mag-germinate agad. Mas mabilis silang tumubo. Kaya maganda na maghiwalay din pala talaga ng pechay na pantanim. So, ang kagandahan kasi ng pechay na gulay, madali lamang siyang ma-harvest. Yun nga lang, hindi siya angkop sa tag-init, no? Mas gusto kasi niya ang tag-ulan. Matakaw siya sa tubig. Pero kasi ang pechay ang pinakamadaling magulay namin dito. Kaya susubukan pa rin namin na magtanim kahit sa tag-init. At ito naman ay pipino. So ito talaga ay matakaw din sa init. Kaya kailangan sa summer din siya tinatanim. Tapos marami siya kung mamunga. So kailangan i-harvest yung bunga niya para mas mamunga siya ng mamunga. At ako naman ay nag-aalala dito sa mga tanim kong bulaklak na sinya. Kasi sa bawat pag-akyat namin, unti-unting inuubos yung mga dahon. Hindi ko alam kung anong klaseng insekto ang kumakain nito or baka yung slug. Kasi sa gabi sila kinakain. Kaya buti na lamang nagdesisyon si Mr. ngayon na dito daw kami matulog. So biglaan lamang kasi hindi na kami kasi natutulog dito. Pero kailangan namin matulog ngayon dahil dry yung aming palayan. So kailangan magpatubig. At ang isa pa na kanyang binabantayan ay itong mga daga. Halos malaki-laki na yung nakakain nila sa aming palay.
Kaya naisip ko, tingnan ko rin kung ano ba yung kumakain dyan sa mga sa dahon ng aking mga tanim na bulaklak. At mas gusto ko rin na natutulog kami dito sa gabi kasi mas marami akong nagagawa dyan sa aking mga tanim. Kaso, na bibisi din na yung aking utak sa pag-prepare ng aming mga gagamitin sa gabi. So si Mr. kasi bumaba siya at kumuha ng aming mga lulutuin, yung mga damit-damit. So ako naman nabibisi ako sa mga paglinis-linis sa paligid kasi gusto ko kasi na maayos yung paligid kapag dito kami matutulog. Kaya doon din nauubos yung time ko na imbis na magdamo ako or mag-ayusin ko yung mga bulaklak. So napupunta sa mga pag-ayos-ayos, paglinis-linis. Habang naglilinis si Mr. doon sa kanyang pagtataniman, narinig ko na may umiiyak na tuta. So sinilip ko, baka kasi nalaglag sa palayan. So masira yung palayan na itong aming kapitbahay. So nalaglag nga. So natumba yung ibang palay na nakatanim sa gilid. Kasi itong black na tutang ito ay napakaharot. No? Hindi talaga siya mapakali, parang hindi siya marunong mapagod. So minsan nalaglag din yan siya sa daanan nung kami ipaakyat. Kasi habang nasa daanan, hindi siya tumitigil sa pagkipaglaro sa mga kasama niya. So hanggang sa din niya nakita na masikip lang kasi yung daanan, o nalaglag siya. At ang likod na ito ng kubo ay dating pinaglulutuan ng tubo. So sila ay dating gumagawa ng sugarcane wine. Pero ngayon natigil. So ito yung lutuan dati. So sabi nga ng Mr. ko kung magkaroon ng panahon na makapagtanim ng tubo, maibabalik dati yung pagluluto o paggawa ng sugarcane wine. Naggala na naman kayo. Doon kayo sa palayan. Lagot kayo sa may-ari ng palayan. Ang mga asong ito ay isa sa aming mga problema, sa aming mga tanim, lalo na itong black. Kung minsan pag wala silang magawa, binubunot nila yung mga bagong tanim. Tapos hinuhukay nila yung lupa. So, ewan ko na lamang kung anong gawin namin sa mga asong ito, pero sila din ay aming kaligayahan. So, yung babae nga dyan na isa ay aming pinaampon, pero nakawala, bumalik pa rin dito. Pati yung pinakananay nilang lahat, ay amin din binalik sa may-ari. Ay bumalik din dito kasi dito talaga sila masaya. Kasi mas malawak yung kanilang pagtatakbo-takbuhan. Si Mister ay aakyat para tingnan yung tubig kasi wala ng tubig yung aming palayan. So bago siya umakyat ay kami ay magkape muna. So merong suman kasi na ginawa si mother-in-law. So aming mimeriendahin. At habang siya ay nasa taas, ako ay magsaing na rin para makapagluto kami ng maaga. Kasi parang madilim yung paligid, baka bumagsak yung ulan. So natagalan ako sa pagsaing kasi hindi niya sinabi sa akin na yung bigas na kinuha niya na bagong kiskis, hindi pala yun nalinisan. Kaya kahit anong linis ko, talagang maraming ipa. Kaya binigay na lamang namin sa aso. Sa ingin ko na lamang yun para sa aso. Kaya ako ay nagsalang ulit ng panibago. At nakarating na rin ang tubig. Sana walang umagaw para mapuno agad yung aming palayan at hindi siya masyadong magpuyat sa gabi. So siya ay nag-ikot-ikot muna para maghanap ng daga. Para mabawas-bawasan naman sila. At umulan, so maganda rin para madiligan yung aming mga tanim. At ang aming ulam ngayon ay tilapia. Ito ay aming gagataan at haluan namin ng gulay na kalabasa.
At kakaunti na lamang talaga itong dahon ng pechay kasi namulaklak na sila. Kaya kailangan talaga namin magtanim ng bago. Masarap ang aming ulam ngayon. Subira lamang kaming maggata kasi wala namang niyog dito. So tayo po ay maghapunan. At bago kami matulog, o magkape muna. Kasi si Mister hindi talaga yan siya matutulog ng maayos kasi silip-silipin niya yung tubig. Kasi baka may umakyat din para magpatubig. Ito yung kagadahan kapag paminsan-minsan namin na tulugan dito kasi nakakapagtrabaho kami ng maaga. Maganda kasi magkalikot-kalikot yung wala pang init. At ang aming ulam nung gabi ay ganun din ang ulam namin sa umaga. Dinagdagan na lamang namin ng itlog at tuyo at nagluto na rin ako ng pancake. So dito sa taas, lalo na kapag katanghali, ang sarap matulog kasi mahangin-hangin, tapos yung hangin pa malamig, at lalo na kapag may duyan. At si Mr. Raman ay nag-varnish dyan sa kubo kasi meron kami nga varnish na nabili dati pa. So ngayon lamang niya nilagay. At nagawa din kami ng plat para sa pagtaniman namin ng pechay. So hindi kasi mataba yung lupa kaya amin itong lagyan ng sunflower. So ang sunflower kasi ay subok na pampataba din ng lupa na ginagamit nila dito. So kailangan na ibaon mo na yan siya sa lupa at sa kataniman kapag nalanta na siya. So tama lamang yan na malaki na yung mga pechay. So sana po nakapagbigay kami ng inspirasyon sa inyo sa aming simpleng pamumuhay dito sa bukid. Maraming salamat po sa inyo, Native Kalinga.